Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Lumabas na ang balita na maaaring humantong sa deklarasyon ng martial law kung may matinding isiwalat ang kampo ng mga Duterte. Siguradong ito ay may malaking epekto sa politika ng bansa. Ang tanong ngayon ay kung gaano ito katotoo at kung ano ang magiging tungon ng administrasyon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang martial law ay laging naging isang controversial na usapin. Maraming Pilipino ang may takot dito dahil sa mga pang-aabuso noong nakaraan. Kung muling ideklara ito, dapat may sapat na basihan at malinaw na dahilan upang hindi ito magamit sa maling paraan. Ang revelasyon mula sa mga Duterte ay tiyak na hahatiin ang opinyon ng publiko. May ilan na maaaring maniwala na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, habang ang iba naman ay maaaring isipin na ito ay isang paraan lamang upang bumalik sa kapangyarihan. Ano man ang totoo, dapat manatiling mapanuri ang taong bayan. Hindi natin dapat basta-basta tanggapin ang anumang pahayag nang walang masusing pagsisiyasat. Kung may banta sa seguridad ng bansa, nararapat itong tugunan sa paraang hindi malalagay sa alanganin ang karapatan ng mamamayan. Kailangan tiyakin na hindi magiging instrumento ang martial law na panunupil ng opinyon at malayang pampahayag. Sa panahong ito, mahalagang makinig sa iba't ibang panig at alamin ang buong katotohanan. Dapat tayong mapanatiling mapangbantay sa anumang hakbang ng gobyerno. Ano man ang mangyari, ang interes ng taong bayan ang dapat na manaig, hindi ang kapakanan ng iilan na nasa kapangyarihan. Kaya naman itong si Kuting na ito ay talagang gagawin ang lahat. Ang kanyang mga kasakiman, ang kanyang mga kapartido ay gusto na rin maupo. Ngunit talagang hindi nga dapat ito. Magpabayad ang ating mga kababayan sa 5 kilong bigas lamang na binibigay ng kanilang mga grupo at hindi na muling magpabayad dahil tayo ang kawawa sa bandang huli. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kulang sa tulog, talagang pag dinibdib niya ho yung trabaho niya, hindi ho niya hinutot. Magkaiba kasi. Si Pangulong Duterte, dinibdib yung trabaho. Yung, ewan ko, yung ngayon parang sininghot eh. Pambirang buhay rin. Oo, totoo mga kababayan. Kakaiba ho si Pangulong Duterte. Kaya pansinin nyo talagang mula nung 2016, tumanda na ho siya. Ang bilis niya tumanda. Na-stress ho sa dami ng problema ng ating bayan. Pero ito ngayon, sinasabi niya gusto niya na magpahinga. Pero hindi siya makapagpahinga dahil dito sa walang niyang gobyerno natin. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Nako, ayan ho ba ay sa tingin ninyo ay makatotohanan, fake news, o yan ho ay exaggerated? Ako naniniwala akong totoo yan, mga kababayan. Kami ho nararamdaman po namin yan. Kami ho mga political vloggers o tawagin nating advocates sa social media, ramdam na ramdam ho namin kaliwat kanan ang demanda, kaliwat kanan ang panggigipit. Ito nga huli yung ating kapatid na organizer dyan, di ba? Talagang ginipit ho siya. Pinuntahan na, tinakot to. Parang dinaig pa ho talaga yung yung dati kasi at least announced, di ba? Mas daig pa ho ngayon. Yung dati announced dictatorship, announced martial law, di ba? Ngayon hindi. Pretending to be living in a democracy, pretending na we have democracy, pretending na walang martial law, and yet yung action, iba ang galawan. Diba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi ngayon talagang wala na, no choice ka. Meron pa tayong mga, kinuwento nga sa akin, no, nakaraang nakausap ko yung ilang mga vloggers, iba ho sa kanila, tinawagan na ho ng AMLAC, tinawagan na ho ng kung ano-ano, para ho talaga gipitin. Sabi ko, sandali. Pera namin to animal kayo. I mean,
anong pakialam nyo sa aming pera, 'di ba? Anong pakialam ninyo at kung meron kaming pera, may mga kanya-kanya ho kaming trabaho. Aside fra ho sa pagbabloging po yan, ha? May kanya-kanya po kaming trabaho, meron po kaming maayos na buhay. Bakit to nyo pakikialaman? Wala naman po kami sa gobyerno, 'di ba? Bakit to? Kasi nga ho, yan yung tinatawag na pananakot, panggigipit. Subukan mong pumalag. Subukan mong labanan ng gobyerno na ito. Gigipitin ka namin. At ang ganda nga ho nung sinabi ni June Abines dun sa kanyang nakita ko sa isang interview niya. Hindi ho ito panggigipit sa amin lamang. Hindi ito panggigipit sa mga sabi na natin advocate ng sa social media. Hindi po ito panggigipit lamang sa aming mga vloggers. Ito po'y panggigipit at pananakot sa lahat ng papalag sa gobyerno na ito. Sabi ko nga sa inyo mula doon kay nauna na ho dito si Pastor Kibuloy. Nauna na ho siya dito. 'Di ba? Alam mo, yung ginawa sa SMNI, yan ho ay pananakot. Pananakot ho sa ibang network. Sinasabi ho nila na kapag ikaw ay pumalag, kahit kaalyado ka namin, kahit sanggang dikit ka namin, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong ipasara. Kaya namin kayong gipitin. Alam nyo, kung kayo, kung maaari ko lang sana, kung malaya lang ako magkwento kung paano ginipit ang SMNI, magugulat kayo. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila. Sabi ko, di ba kayo nga lang sumuporta na network nung panahon ng kampanya kay Marcos, di ba? Binudol nyo nga yung tao. Hindi, biro lang SMNI. Hindi, totoo naman, di ba? Sila lang ho talaga yung sa debate, hindi lang ho sa debate, sila lang yung nagbigay ng espasyo kay Marcos. Di ba? Pero anong ginawa? Kasi nga, alam ho nila na si Pastor Kibuloy and ang buong SMNI ay sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo nila na sanggang dikit ho ng mga Duterte. Kung pansinin ninyo ngayon ang gagaganda ng mga events. Dahil nga po sa sa KOJC po, ito ho'y SMNI ang tumutulong. Ibig sabihin, malaki yung tulong talaga ang SMNI sa lahat ng campaign shorty ni Pangulong Duterte noon hanggang ngayon. Kaya nga ho, nakita ho nila yung bagay na yun, kaya ginigipit ho nila. Tapos ito nga mga nakaraan, di ba, hinak po yung account. Kaya mga kababayan, habang pinipigilan nila ang SMNI, ako ho, nagsasabi na ho sa inyo, tayo na ho ang magpakalat ng mga videos. Kasi ho, hindi ho yan hindi ho yan ipapakita ng mainstream media. Kung tingnan nyo ho itong isang mainstream media na ito, ang pinapakita lamang po ay yung speech na kung saan may banat si Pangulong Duterte. Pero yung sabihin ba nilang dagsa-dagsa, libo-libo pumunta, pag may event ang mga tolongges na mga pro-impeachment, grabe ho nila puntahan, ibalita, kaliwat kanan ng balita kahit walang tao. Diba? Totoo naman Pero yung mga ganito, hindi ho nila ibabalita ho ito kahit punong-punuan tao. Ang ibabalita na lang nila kung ano yung magandang ipaumpog sa Marcos para may balita ho sila. At ito nga ho yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung saan talaga namang may dictatorship na nagaganap ngayon. Ako, naranasan ko, never ko naranasan sa buhay ko yung ganito na maging aware ka sa paligid mo. Anytime pwede kang dukutin, maging aware ka, baka mamaya may mangyari sa'yo. Alam mo yon. Tapos tinatawanan nga ako dati nila Dada kasi napapraning daw ako. Tapos sabi ko ngayon, praning pa ba ako? Hindi, totoo. Ngayon si Dada, minsan pinupuntahan sa estasyon. Walang biro, may mga nagtatanong. Yung biglang magtatanong, dito ba yung SMNI? Dito ba yung Banateros? Tapos biglang pag wala pa kami, biglang sisibat yung nakamotor. Yung mga ganun ho ba? Naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito'y, di natin masasabing ito'y merong planong masama sa amin, pero gayon pa man,
Ito po'y pananakot to. Pananakot to sa mga Pilipino nagsasalita. Kaya nga mga kababayan, kami po'y isang tao lamang o maaring sabihin na natin yung buong vloggers, 40 lang yun. Walang magagawa yun kung hindi ho kayo mag-share, magla-like o kaya ay magsasalita din. Lalong-lalo na kayo mga OFW. Anyway, hindi naman kayo kayang puntahan dyan. I-share ho natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga videos na mga katulad ho nito. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Nako, dili na manaog. Ibig sabihin, di na bababa. Oh, parang baligtad sa Tagalog. Panik panaog. O tama. Nalito na rin ako Hindi, totoo. Ayan, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na daw bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan ang gagawin daw ni Marcos. Binuking niya na, naku po, patay tayo dyan. Ito mga kababayan, tandaan nyo, ito si Pangulong Duterte. Galing itong Malacanang. Huwag nyo kakalimutan. Galing po itong Malacanang. Anong ibig ko sabihin? Kahit ubusin nila ang mga tauhan sa Malacanang, meron at meron matitira na nagsilbi kay Pangulong Duterte at sigurado kung nakuha ng damdamin ni Pangulong Duterte yung mga dating kasamahan niya sa Malacanang. Whether it is security, worker, staff, sigurado kung nakuha ng puso ni Pangulong Duterte yung mga yon. At maaari, dahil marami naman po sa kanila, hindi naman appointed, ito ina-assign lamang po ng opisina, maaaring hindi ho nila alam yun. Kaya ito si Pangulong Duterte, hindi ho ito magsasalita nang wala hong basihan. Hindi ho ito magsasalita nang wala hong alam. Diba? Ito'y magsasalita galing mo sa kanyang mga resources. Kaya itong sinasabi niyang, pupusta ko sa inyo, hindi yan bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan po ang matinding revelasyon ni Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot dahil etong ang 6 na taon, ang tagal-tagal di ba? Marami ho sa atin naiinip na. Gusto na talagang matapos itong administrasyon na yun. Bakit? Ubus na pera. Ang tindi ng pagnanakaw ng mga congressman natin, di ba? Ang tindi ng pagpigil ng freedom of speech, di ba? Lahat to ginawa na ng gobyernong ito, pang-aabuso, kaliwat kanan ang mantakin mo kahit to yung ilang nating mga kapulisan naiinis na. Bakit? Ang dami na daw sa akin, kwento sa akin. Irregularidad na ginagawa sa loob ng PNP to the point na marami daw po ang parang nagtataka bakit ganun. Sabi ko, wala tayong magagawa. Tiisin nyo na lang yan. Ginusto ninyo yan. Kaya nga, tawan-tawa ako. Meron akong pinost sa social media ko yung post doon na nung 2022. Diba, may post yung isang doon. Heart para kay ganito, kay Marcos. Ganito, like para kay ganito. Tapos nakita ko. Tapos, nung tinignan ko, ang dami nag-heart nun kay Marcos. Kung sinong gusto nilang presidente, di ba? Tapos, nung pagtingin ko, tinignan ko, sino kaya ito? Ang unang lalabas doon sa mga emoticon na yun ay yung mga kaibigan mo. Kung ano yung kanilang pinindot. Tawan-tawa ako doon sa mga kaibigan kong pumindot na nag-Marcos. Na ngayon, nagwawarla na. Oh. Sa loob-loob ko, pambira kayo, dinamay niyo pa kami. Ayan tuloy, lahat tayo napahamak. Pero ito ay wala ho namang sisihan. Hindi ho na tayo naninisi dito. Ang sinasabi ko lamang po mga kababayan, nangyari na ang dapat mangyari. Ngayon, natatagalan na tayo sobra. Wala pa hong kalahati nung last year, natatagalan na ho tayo sobra, di ba? Ngayon pa lang parating yung kalahati, grabe ho, ang tagal-tagal na. Kasi nga ho, nabudol ho tayo ng gobyernong ito.
nabudol ho tayo ni Marcos, di ba? Yan ho ang ating sinasabi. Bawi na lang ho tayo, mga kababayan. Again, sinasabi ko nga sa inyo, kami ho yung ano lang yung boses namin, hindi naman ganun kalakas. Kung hindi kayo magla-like, mag-share, kung hindi nyo ihahatid ito sa taong bayan, sayang ho ang aming pagbablog. Kung kami ho ay pinipigilan na ngayon, mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa po nating painitin yung pagiging aktibo natin sa social media na i-share yung mga videos. Maraming salamat po sa mga nagme-message at matagal na daw subscriber at nanonood. Ipagpatuloy lamang po natin ito. Ipasa ho natin sa mga kababayan natin. Ako ngayon pag may nakakausap ako, hindi ito walang biro ito Ako yung nangangampanya ng simple lang. Alam mo, may mga kaibigan ka na walang alam sa politika. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Ikikwento ko ngayon sa kanila. Tapos sasabihin ko sa kanila, baka naman sa eleksyon ito yung sanang iboto natin, yung straight PDP. Diba? Straight PDP tayo, iboto natin ito Para ho kasi sa bayan natin, para maayos na. Kasi dalawang tanong lang naman po ito Simpleng-simple. Mas maayos ba ang buhay mo ngayon pagdating sa paggastos, pagkain, bilihin? Kung mas maayos, sige, boto mo si Marcos. Boto mo yung senador niya. Diba? Pangalawa, kung mas feel safe ka ngayon, iboto mo uli yung mga senador niya. Diba? Pero kung yung dalawang tanong na yan, ang sagot mo ay hindi. Mas malala ngayon, mas mahal ang bilihin ngayon, mas matindi ang gastusin ngayon, mas mahirap ang buhay ngayon. Tapos pangalawa, mas magulo ngayon, mas dangerous ngayon. Aba mga kababayan, kung yung dalawang simpleng tanong na yan, yan ay nagpapahiwatig lamang ng iboto mo na, ibahin mo na ang boto mo. Ibalik na natin yung dati. Diba? Ibalik na natin yung nag-ayos dito sa dalawang bagay na to. Diba ho? Kaya sinasabi ko sa kanila, mga kababayan, straight tayo PDP straight natin ito para talaga maibalik ho natin ang Pangulong Duterte. Kasi pag hindi ho natin in-straight to, sinasabi nga ho, paulit-ulit niya sa speech, siguradong tatanggalin si VP Sara Duterte. Nung mga senador na uupo, yung mga mananalo, siyempre, may utang na loob sila kay Marcos May utang na loob sila kay Marcos. Lahat ng resources sa kampanya nila galing kay Marcos. Isang sabi lang ni Marcos, tanggalin na yan. O isang sabi lang ni Romualdez, tanggalin na yan si Sara Duterte. Tanggal yan. Sigurado, mai-impeach si BP Sara Duterte. At pag na-impeach si BP Sara Duterte, wala na, tapos na, finish na. Finish na ho. Finish na, as in letter P, sabi nga ni Dan Fernandez. Finish na. Bakit? Dire-diretso na ho yan. Marcos, Romualdez, magpapalitan na lang ho yan ang kanyan. Wala pa hong masasabi nating politiko na maaring magpataob sa kanila kung hindi si BP Sara Duterte. Kaya yun ang kanilang main target, impeach BP Sara Duterte. Paano mangyayari? Pag nanalo ang mga Marcos senators. O yung sinasabi nga nilang Team Coke. Mahilig sa soft drinks. Bakit? Coca-Cola mahilig sa soft drinks. So, kayo na hong bahala kung Team Suka o Team Coke. Di ba? Kung gusto nyong maibalik ang mga Duterte para maayos uli ang bayan natin, ano na tayo? Talagang straight PDP na ho tayo. Wag na ho tayong bibitaw. Lahat to, iboto na natin. Di ba? Yun lang ho yun. Pareha na sa iyang tatay magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Ito sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gubot. Yun so yun na nga ho ang sinasabi ni Pangulong Duterte. At meron nung sagot ho ang balalay ni Marcos.
Bakit sagot ni Balalay ni Marcos? Kasi hindi si Marcos ang sumasagot. Ewan ko, siguro puyat, baka puyat. Baka tulog pa, hindi natin alam. Ang bilis agad-agad kanina sumagot na kaagad yung kanyang Balalay. Ito ho, ay mali, hindi po yan, iba po yan. Sorry, mamaya. Unya. Ito ho, ito ang sagot, sandali, ito, Ito ang sagot po ng Malacanang, True Philippine News Agency. Sabi dito, Malacanang on Sunday, February 23, calls out former President Rodrigo Duterte for claiming that the President Marcos is veering towards a dictatorship. E.S. Bersamin said, naku, grabe, doon pa lang, patay na. Ang tagapagtanggol ni Marcos. Natutulog siguro pa, baka puyat kayo naman Saturday kagabi, syempre party. Sabi dito, the administration will continue to uphold Constitution and adhere to the rule of law. Naku po, kalokohan yan. Ngayon nga lang rule of law. Halimbawa, yung ginagawa sa mga vloggers, rule of law. Yung ginawa sa KOJC, rule of law. Ano to, lokohan? Niloloko nyo kami Di ba? Hindi naman po rule of law yan. Paano naging rule of law yan? Di ba? Yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy, rule of law. Alam niyo yan. Wag na tayo magpaikot-ikot. Tablado lahat ng witness na inilagay ninyo doon. Wala, sabit talaga ho. Sabit. As in, kung pwede ko lang i-discuss dito, naku po, matatawa ho kayo. Sabihin nyo, paano nangyari yan? Dapat makulong yan. Ganun na masasabi ninyo. Di ba ho? Dapat makulong yung witness. Maniwala ho kayo sa akin, mali-mali ho talaga. Tapos sasabihin nilang, adhere to the rule of law. Ay, kalokohan po, hindi ho totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ni Bersamin, we treat the former president baseless, ridiculous statement the same way that Filipino are dismissive of them. Wow! Dismissive ang mga Pilipino sa sinasabi ni Duterte. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Wow! Wow! Dati todo sip-sip ninyo. Wow! Dati todo-todo ang ininyong pag-admire kay Pangulong Duterte. Ngayon, lying na at saka inventing hoaxes na. Anong inimbento niya? Sige nga ho, kayo nga ho. Yung nako, hindi to. Yung walang imbento dyan. May proof po si Pangulong Duterte dyan. Napakarami hong nagsasabi. Panahon pa lang daw nung mayor net. Kinikwento sa akin to ni Pangulong Duterte. Panahon pa lang daw na mayor si Pangulong Duterte nagpupunta na sila doon sa dagat. Doon sila Ewan ko. Oo, kinikwento niya ho yan. Kaya alam niya ho yan. The hoax is another budol emerging from one-man fake news factory. Wow, ikaw po ang sir, kayo po ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Kayo po ang budol. Ito na lang asa na ho yung 20 pesos na kilo ng bigas. Yan ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Yan ang budol. 20 kilos na bigas, asa na po? Wala. Budol. Yung lahat ng sinasabi ninyong food security, tanda ko yan yung pangako ninyo Food security, asa na yon? Wala. Budol, di ba? Yan ang totoo. Kasi isipin mo na lang ito mga kababayan. Sige, tanungin ko sa inyo. Yung sinasabi ng administrasyon na to na food security, sige nga tayo ho ba ay may sapat na pagkain sa hapagkainan? Hindi ho ba tayo nahihirapan na bumili ng pagkain? Kayo hong sumagot. Sino ang budol? Si Duterte o itong tao na itong si Bersamin? Sige nga ho. Kayo hong sumagot. 20 pesos na po ba yung bigas? O 20 pesos kada kamatis na maliit? Kayo hong sumagot. Meron na ho ba tayong food security? Umaasenso po ba yung bill, tumutuloy-tuloy? Di ba ang dami yung tinigil? Yung mga pinangako ninyong supposedly kaayusan